sapat na ba na ang tao ay umiiwas, lumalayo sa kasalanan para maligtas at makapasok doon sa bayang banal? Ganito po mababasa natin, kapatid na Orly at sa mga taga-subaybay, ang nakasulat po sa Apokalipsis 21 at 27. Ganito po ang mababasa. At hindi papasok doon sa anumang paraan ang anumang bagay na karumal-dumal o siyang gumagawa ng kasuklam-suklam at ng kasinungalingan, kundi yaon lamang na mga nakasulat sa aklat ng buhay ng Kordero. Kinakailangan po, bukod sa pagbabagong buhay at bukod sa paglayo po sa kasalanan, ayon sa talata, matiyak po niya na siya ay kasama doon sa nakasulat sa aklat ng buhay. Pero baka sabihin ng iba, sigurado ako dyan na ang pangalan ko nando sa langit, sa aklat ng buhay sa langit. Apo. Kasi may relihiyon ako Meron akong paglilingkod na ipinatutungkol sa ating Panginoon Diyos at sa ating Panginoong Hesukristo. Pero hindi kuro-kuro ng taong mahalaga, hindi opinion natin Apo. Kailangan kung ano sinasabi sa Biblia. Ayon sa Biblia, kaninong pangalan ang nakasulat doon sa aklat ng buhay sa langit? Kaya ang mga taong yon nakasisiguro ng kaligtasan. Ganito po mababasa natin, kapatid ng Orly at sa mga taga-subaybay po namin, ang nakasulat po dito sa aklat ng Daniel, pahayag po sa atin ng banal na kasulatan. Dito po sa 12 ang talata po ay 1. Pakinggan po natin. At sa panahong yaon ay tatayo si Miguel, na dakilang prinsipe na tumatayo sa ikabubuti ng mga anak ng iyong bayan, at magkakaroon ng panahon ng kabagabagan na hindi nangyari kailanman mula nang magkaroon ng bansa hanggang sa panahong yaon. At sa panahong yaon ay maliligtas ang iyong bayan, bawat isa na masusumpungan na nakasulat sa aklat. Ayon po sa talatang ating binasa, kapatid na Orly, yung pong nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay, iyon po yung mga maliligtas. Doon sa panahon ng kabagabagan na hindi nangyari kailanman mula nang magkaroon ng mga bansa, yang ang araw ng paghuhukom. Kaya ngayon pa lang dapat natiyakin ng tao na ang pangalan niya nakasulat doon sa aklat ng buhay sa langit.